Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 346. Malaking labanan. Ang biglaang pagbabago na lumitaw sa kalangitan ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat sa bukas na lupa. Pinagmamasdan ng kanilang mga tingin ang matandang figure ng tao na dahan-daang lumitaw. Agad na nagbago ang ekspresyon ng ilang taong nakakakilala sa kanya. Old Hai. Siya. Bakit siya kumilos? Ang mukha ni Jia Xingtian ay ganap na natulala habang nagsasalita siya. Medyo natigilan ang ekspresyon ni Fa Maria. Hindi niya inaasahan na ang Hai Badong ay talagang magsasapanganib na magdulot ng salungatan sa Mystic Cloud Sect, at hahakbang pasulong upang tumulong. Nagkaharap ang dalawang tao, pareho silang nakaramdam ng kakaiba. Dahil sa karakter ni Hai Bodong, hindi siya mukhang isang taong tutulong sa iba sa paggawa ng isang bagay na walang ingat. Mukhang malaki ang pang-akit ni Xiaoyan sa Old Hai. Umabot pa sa puntong handang kumilos si Old Hai para pigilan ang Mystic Cloud Sect. Ang taong ito ay talagang mas lalo akong na-curious kung anong klaseng tao siya. Umiling si Jia Xingtian. May pagkagulat ang boses niya na mahirap itago. Siya ay lubos na pamilyar sa karakter ni Hai Badong. Kung walang gantimpala na makakapagpagalaw sa kanya, tiyak na hindi gagawa ng isang bagay na kasing bangis ng taong ito na parang yelo. Anong salamangka ang umaasa sa munting lalaking iyon na wala pang 20 taong gulang upang pakilyusan ang isang dawhang? Bahagyang tumanggaw si Fa Maria. Tumangala ang kanyang tingin sa langit habang mahinang sinabi. Ngayon, tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Paanong nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan? Ang biglaang aksyon na ginawa ni Hai Badong ay naging sanhi ng kaunting kakaiba sa sitwasyon ng plaza. Ang bigat ng isang tao sa klase ng dawhang ay isang bagay na walang nang ahas na tignan, kahit ang Mystic Cloud Sect. Nang makita ang paraan ng pagkilos ni Hai Bodong, malinaw na nakatayo siya sa gilid ni Xiaoyan. Sa pagkakataong iyon, ang Mystic Cloud Sect ay kailangang maingat na muling isaalang-alang kung gusto nilang hulihin si Xiaoyan o hindi. Kung hindi sila mag-iingat, maaari talaga silang magdulot ng matinding labanan na nakakapukaw ng kaluluwa. Ang mga nasa plaza na nakakaalam ng Hai Badong ay minorya lamang. Karamihan sa mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay walang gaanong impresyon sa malakas na taong ito na itinago ang kanyang pangalan at namuhay ng nakahiwalay sa loob ng mga dekada. Kaya naman, nang makita nilang ang matandang ito na may hindi kapanipaniwalang anyo ay nagawang basagin ang pader ng enerhiya na nilikha ng tatlong matatanda ng magkasama, ang pagkabigla at hindi makapaniwala, na mahirap itago, ay agad na tumakip sa kanilang mga mukha. Sa kalangitan, ang tatlong matatanda na umatras sa paraang parang kidlat, ay nagpakpak ng kanilang mga pakpak, at pinigil ang kanilang mga katawan. Inangat nila ang kanilang mga ulo, at pinagmasdan ang matandang figure sa tabi ni Xiaoyan. Isang kaseryosohan ang hindi sinasadyang bumakas sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga titig ay maingat at dahan-daang dumaan sa Hai Bodong. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinakamatandang Mystic Cloud Elder ay tila biglang may naalala. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang hindi sinasadyang sumigaw. Hai Bodong. Ice Emperor Hai Bodong. Talagang buhay ka pa. Nang marinig ang kanyang sigaw, naalala rin ng dalawa pang matatandang lalaki sa kanyang tabi ang pangalang ito na minsang yumanig sa Jiama Empire. Kaagad, may mga pagbabagong naganap sa kanilang mga mukha. Ang malakas na Dao-Chi sa kanilang mga katawan ay tila hindi sinasadyang umikot. Dahil sa kanilang edad, sila rin ay nasa parehong henerasyon na kinabibilangan ni Hai Badong. Ang pagkakaiba lang ay ang Hai Bodong ay isa ng malakas na tao na yumanig sa Jiama Empire, noong sila ay deacon pa lamang sa loob ng Mystic Cloud Sect. Kaya naman, nang makita nila ang kanyang hitsura, agad na naging alerto ang kanilang mga puso. Sinulyapan ni Hai Bodong silang tatlo bago ibinaling ang tingin kay Xiaoyan. Tanong niya. Ayos ka lang ba? Kung hindi ka pa rin kumilos, malamang na hindi ako magiging okay. Kinawayan ni Xiaoyan ang malaking heavy Zuan ruler sa kanyang kamay at tumawa ng mapait. Magiging mahirap ngayon. Hindi ko kayang pigilan silang lahat. Mahinang sabi ni Hai Bodong. Huwag mo na silang awayin. Sapat na basta makaalis tayo sa lugar na ito.
Ang mga tingin ni Xiaoyan ay dahan-daang lumipad sa kanyang paligid. Bahagyang nagiba ang ekspresyon ng mukha niya nang marealize niya iyon noong nakasalikop siya sa kanilang tatlo kanina. Halos 100 Mystic Cloud Sect na disipulo na may katanghaliang gulang na hitsura ay lumitaw sa tuktok ng malalaking puno sa kanilang paligid. Nang makita ang paraan ng kanilang pananamit, nakakaiba sa isang ordinaryong disipulo at ang kanilang mga katawan na puno ng Daoqi, malinaw na karamihan sa kanilang mga lakas ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Walang problema sa pag-alis ko, ngunit medyo mahirap isama ka. Ang mga miyembro ng kabilang partido ay hindi mga ordinaryong tao. Sa kabutihang palad, gayunpaman, wala si Yunyon. Kung hindi, ganap na imposibleng umalis. Ang tingin ni Haibodong ay random na naanod sa kanyang paligid. Isang kaunting saya ang bumalot sa kanyang mga salita. Kung gayon, guguluhin ko si Old Hai. Tumanggo si Xiaoyan at tumawa ng mapait. Susubukan ko ang aking makakaya. May kaunting ngiti sa mukha ni Haibodong. Ang paggamit ng sarili niyang lakas para makipaglaban sa maraming bihasang tauhan ng Mystic Cloud Sect ay isang bagay na kahit siya bilang isang daowang, ay hindi maganda ang pakiramdam niya. Haibodong, hindi talaga inaasahan na magkikita pa tayo ulit pagkatapos ng palom noon. Ang pangit na ekspresyon ni Yunleng ay unti-unting bumabawi ng malaki. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Haibodong sa kalangitan. Hindi nagtagal matapos makapasok ang huli sa kabisera, nakakuha na siya ng tumpak na balita sa kanyang hitsura. Sa makatuwid, ang kanyang ekspresyon ay hindi masyadong nabigla nang makita niya ang Haibodong sa pagkakataong ito. Unexpected lang talaga na gagawa siya ng hakbang para tulungan si Xiaoyan. Hihihi. Yunleng, ang iyong posisyon ay tumaas pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Ikaw noon ay tila nakapasok lamang sa konseho ng Elder ng Mystic Cloud Sect. Talagang hindi inaasahan na ikaw ay naging unang Elder ngayon. Mahinang sabi ni Haibodong. Hihihi. Ito ay dahil ang sect leader ay nagtitiwala sa mga lumang butong ito. Ngumiti si Yunleng. Kaagad, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang nakatitig kay Haibodong at sinabing, maaari nating gunitain ang nakaraan mamaya. Dapat mong malaman ang intensyon naming pigilan si Xiaoyan. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa reputasyon ng ating Mystic Cloud Sect. Kaya naman, umaasa ako na hindi ka basta-basta manghihimasok upang maiwasang masira ang relasyon ng Mystic Cloud Sect at ng Primer Clan. Ngumiti lang si Haibodong tungkol sa babala na ibinigay ni Yunleng. Dahan-dahan niyang sinabi. Paumanhin. Dahil sa ilang kadahilanan, kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ni Xiaoyan ngayon. Kaya naman, sana ay hayaan mo siyang umalis dahil sa payat kong mukha na ito. Sa hinaharap, ako, Haibodong ay hindi makakalimutan ang pabor mo. Nang marinig ito, agad na nagsalubong ang mga kilay ni Yunleng. Sa isang malalim na boses, sinabi niya, Haibodong, alam mo na ito ay isang bagay na imposible. Bilang isang miyembro ng aming Mystic Cloud Sect, ang kontribusyon ni Mo Cheng dito sa mga nakaraang taon ay isang bagay na nasaksihan ng lahat ng tao sa sekta. Kung mananatili tayong walang malasakit kapag ang naturang contributor ay mamatay sa gayong kahinahinalang paraan, paano natin matitiyak na ang ating mga disipulo ay magkakaroon ng kapayapaan ng isip sa hinaharap? May sarili din akong paghihirap. Napabuntong hininga si Haibodong at umiling. Sa hitsura ni Yunleng, tila imposibleng madala si Xiaoyan sa pamamagitan ng pag-asa sa ilang mga salita niyang iyon. Agad siyang tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Matapos tingnan ang kanyang paligid, bigla niyang hinawakan si Xiaoyan. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, si Yunleng, na kanina pa matamang nakatitig sa kanya, ay sumigaw ng mahigpit. Yunli, pigilan niyo siyang tatlo. Lahat ng mga deacon ng Mystic Cloud Sect ay bumubuo ng Misty Wind Fog Array. Sa pagbagsak ng sigaw ni Yunleng, nagsimulang kumilos ang tatlong matatanda sa langit. Ang tatlong tao ay bumuo ng kalahating bilog na hugis, ganap na ikinulong ang Haibodong. Yaong halos 100 deacon ng Mystic Cloud Sect na nasa malalaking punong nakapalibot sa bukas na lupa ay sabay-sabay na nagutos ng malakas na sigaw. Ang makapangyarihang Daoqi ay sumabog mula sa loob ng kanilang mga katawan at maraming kulay puti,
tulad ng fog na enerhiya ang nagsimulang dumura mula sa kanilang mga palad na parang mga talon. Mahigit 100 malafog na enerhiya ang nagsimulang mag-intertwine sa isa't isa bago mabilis na kumalat. Sa isang iglap lang, nakabuo ito ng hugis mangkok na takip ng enerhiya na sapat lang upang ganap na mabalot ang buong parisukat sa loob. Bang! Bang! Sa sandaling nabuo ang energy encasement, pinrotektahan ni Haibo Dong si Xiaoyan gamit ang isang kamay habang gumagamit ng napakarahas at hindi makatwirang paraan upang mabangis na masira ang depensa ng tatlong matatanda. Sa paraang parang kidlat, kumislap sila sa ilalim ng takip ng enerhiya. Ikanaway niya ang kanyang kamay at isang nagyayelong haligi ng enerhiya na may taas na 10 talampakan ang bumaril ng marahas at malakas na nabasag sa takip ng enerhiya. Bahagyang umuga ang takip ng enerhiya, ngunit ito ay sapat na malakas na hindi ito agad nabasag. Kalokohan, ang tigas ng shell ng pagong. Ipagpapatuloy na sana ni Haibo Dong ang pag-atake sa takip ng enerhiya matapos maglabas ng mahinang sumpa ng may tatlong mabangis na puwersa na lumapit sa kanya mula sa likuran. Habang lumilipad ang tatlong puwersa, nagsimula na talaga silang magsanib at tumaas ang kanilang kapangyarihan pagkatapos noon. Pinilit nito si Haibo Dong na walang pagpipilian kundi lumingon. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang matigas, malamig, nagyayelong salamin ang mabilis na naipon sa kanyang harapan, na humaharang sa tumataas na puwersa. Dapat tumabi ka muna. Mag-ingat ka, bigyan mo ako ng 10 minuto. Ikanaway ni Haibo Dong ang kanyang kamay at magaling na pinaalis si Xiaoyan sa likod niya mula sa battle circle habang sinabi niya sa malalim na boses. Matapos paalisan si Xiaoyan, unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Haibo Dong. Ang malamig na Dao Qi ay bumulwak sa kanyang katawan. Kaagad, makikita ng isang tao ang singaw ng tubig na nakapaloob sa nakapaligid na hangin ay agad na nagsimulang tumigas sa hindi mabilang na matigas na butil ng yelo. Pinisil niya ang kanyang kamay at dinala ng mga butil ng yelo ang sumisipol na hangin at marahas na binasag patungo sa tatlong matanda ng Mystic Cloud Sect mula sa lahat ng direksyon. Ang tatlong elder ay hindi nang ahas na maliitin ang taong ito na dating kilala bilang Ice Emperor. Ang Dao Qi sa kanilang katawan ay sabay-sabay na lumabas at ang tatlong magkakaibang elemental na Daokis ay nagsimulang magsanib, na bumubuo ng isang hindi masisira na depensa. Sa malayong kalangitan, kumislap ang figure ni Haibo Dong. Nagdala siya ng napakalamig na hangin nang magsimula siyang maglunsad ng mga alon ng tuloy-tuloy na pag-atake laban sa tatlong elder sa isang malupit na paraan. Bagamat maaaring pagsamahin ng tatlo ang kanilang Dao Qi upang labanan ang kanilang mga kalaban, napilitan pa rin silang umatras sa pagkatalo sa ilalim ng malalakas na pag-atake ni Haibo Dong. Kung hindi dahil sa sobrang koordinasyon nilang tatlo, matagal na silang natalo. Ang malamig na hangin ay patuloy na umiihip sa kalangitan na natatakpan ng isang puting kulay na enerhiya. Ang mga tunog ng pagsabog mula sa kontak ng enerhiya ay paulit-ulit na naririnig sa mga tainga ng lahat. Ang labanan, na napakatindi, ay naging sanhi ng pagkatulala ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa ibaba. Pinaikit ni Yunleng ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang tatlong matanda na pinigilan hanggang sa paulit-ulit silang umatras sa pagkatalo. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Xiaoyan, na nakalutang sa isa pang sulok ng langit. Isang malamig na ngiti ang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang mga balikat at dahan-dahang lumabas ang isang pares ng mga pakpak ng Dao Qi. Sa isang pakpak ng magkabilang pakpak, ang katawan ni Yunleng ay nagsimulang mabilis na umangat sa hangin sa ilalim ng tingin ng lahat. Sa wakas, direktang sinugod niya si Xiaoyan. Nang marinig niya ang tunog ng rumaragasang hangin mula sa ibaba, nagmamadaling ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Agad namang nagbago ang ekspresyon niya. Kumalas ang pares ng pakpak sa kanyang likod at mabilis na napaatras ang kanyang katawan. Hihihi. Gusto mo na bang umalis? Anuman ang dahilan kung bakit gustong protektahan ka ni Haibo Dong, basta ibababa muna kita, malamang na wala siyang gagawin. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Yunleng habang nagsasalita habang pinapanood si Xiaoyan na mabilis na umatras. Idiniin ng kanyang mga daliri ang bakanteng espasyo at ang kanyang bilis ay muling tumaas. Sa isang kisap mata, nilapitan niya si Xiaoyan.
Tiningnan ni Xiaoyan si Yunleng na papalapit at nagmamadaling ibinaba ang kanyang mga pakpak upang makatakas. Sa langit, dalawang figure ang lumilipad, ang isa ay humahabol at ang isa ay tumatakas. Ang figure sa likod, gayunpaman, ay mabilis na pinaliit ang distansya sa pagitan ng dalawa. Sa isang sandali, sa wakas ay nakapasok na siya sa isang hanay ng pag-atake. Marahas na tinapakan ni Yunleng ang kanyang mga paa sa bakanteng espasyo. Ang kanyang katawan ay naging malabong kidlat. Nang sumunod siyang nagpakita, talagang hinaharangan niya ang landas na ginagamit ni Xiaoyan para tumakas. Ang kanyang katawan ay umabant at ang nanginginig na kamay niya ay humawak sa lalamunan ni Xiaoyan na parang kuko ng agila na may dalang matalim na puwersang agresibo na naging dahilan upang makaramdam ng matinding sakit ang balat ni Xiaoyan. Ang bilis ng pagkilos ni Yunleng ay kasing bilis ng kidlat. Nang napansin lang ito ni Xiaoyan, wala pang kalahating metro ang kanyang kamay sa harap niya. Sa loob ng maitim na mga mag-aaral, ang kuko ng kamay na nagdadala ng isang matalim na puwersa ay mabilis na pinalaki sa laki. Ang kuko ng kamay na may dalang matalim na puwersa ay tumama sa bakanteng espasyo at direktang nakaturo sa leeg ni Xiaoyan. Sa di kalayuan, napansin din ni Haibadong ang sitwasyon na nangyayari sa kanyang tabi. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Gusto niyang mabilis na sumugod para tulungan si Xiaoyan, ngunit ang tatlong Mystic Cloud Elders ay tila nabaliw. Kinuha nila ang panganib na masugatan ng malubha at ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang isagawa ang pag-atake ng Unyon kay Dao Technic, na pilit na naantala ang Haibadong, na naging dahilan upang hindi siya makaalis. Sa sandaling ito, ang mga tingin sa paligid ay natigil sa lugar kung saan naroon sina Xiaoyan at Yunleng. Kung mahuli si Xiaoyan, ang malaking laban sa pagkakataong ito ay ganap na matatapos. Mukhang malapit na itong matapos. Mahirap para sa Haibadong na mag-isa na matagumpay na maialis si Xiaoyan mula sa Mystic Cloud Sect. Pinagdikit ni Jia Xingtian ang kanyang mga labi at bumuntong hininga. Bahagyang tumanggaw si Fa Maria. Magsasalita pa sana siya nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang kanyang tingin ay biglang lumingon sa direksyon kung saan si Xiaoyan. Hindi tama iyan. Ano iyon? Sa sandaling ito, isa pang pagbabago ang naganap muli sa larangan ng digmaan. Battle Through the Heavens. Kabanata 347. Ang paglabas ng Seven-Colored Heaven Swallow ang Python. Nang malapit nang mahuli ni Yunleng si Xiaoyan sa malayong kalangitan, ang manggas ng huli ay biglang nanginag. Kaagad, isang makapal at malaking anino ang bumaril. Agad itong umindayog ng marahas sa kamay ni Yunleng na may kakilakilabot na lakas na aktwal na yumanig sa hangin hanggang sa mga alon ng matatalim na pagsabog na tunog ang ibinuga mula sa mga vibrations. Sa sandaling lumitaw ang pitong kulay na figure, may naramdaman din si Yunleng. Agad na nagbago ang kanyang mukha, ngunit bago pa man siya nagmamadaling umatras, ang pitong kulay na figurang iyon ay umindayog ng malakas sa kanyang kamay. Isang pamumula ang agad na tumama sa mukha ni Yunleng at maraming mahinang ungol ang iniluwa mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay parang bowl ang goma na pinalipad ng mabilis itong itinaboy. Ang biglaang pagbabago sa sitwasyon sa kalangitan ay direktang naging sanhi ng Haibadong at ang tatlong matatanda ng Mystic Cloud Sect na kasalukuyang nakikipaglaban sa plaza upang hindi sinasadyang ihinto ang kanilang mga pag-atake. Ang kanilang mga titig ay natigilan habang pinagmamasdan ang direksyon kung saan naruroon si Xiaoyan. Medyo mas maganda ito para sa Haibadong, ngunit ang mga hindi pamilyar kay Xiaoyan ay nabigla na halos malaglag ang kanilang mga panga. Sa Mystic Cloud Sect, maliban kay Yunyon, kakaunti ang makakatalo kay Yunleng, dahil sa kanyang lakas. Gayunpaman, ang kanya kanina ay talagang pinilit pabalik ni Xiaoyan na nasa klase ng Dadoshi. Ano ang bagay na iyon ngayon? Napaawang ang bibig ni Jia Xingtian habang nakatayo siya sa malaking puno. Medyo seryoso ang mukha niya at naguguluhan habang nagtatanong. Dahil sa nakakatakot na bilis ng pag-atake ng anino, hindi niya ito makita ng malinaw kahit na sa mga kakayahan ng kanyang mga mata. Malabo lang niyang naramdaman na may lumitaw na kung saan lumabas mula sa manggas ni Xiaoyan. Na si Yunleng ay pinilit na bumalik sa bagay na iyon. Mukhang buntot. Saglit na nag-alinlangan si Fama at sinabi sa hindi tiyak na paraan. Buntot.
Nang marinig ito, natigilan si Jia Xingtian. Sumimangot siya ng husto habang nakatitig kay Xiaoyan sa langit. Isa na naman itong trump card na hindi nabunyag. Huwag mong sabihin sa akin na ang taong ito ay talagang misteryosong malakas na tao na pumatay kay Mo Cheng. Sa harap ng pagbubunyag ni Xiaoyan ng mga trump card na lalong nakakagulat, nagsimula ring manginig ang puso ni Jia Xingtian. Ang titig na dati niyang tinitignan kay Xiaoyan sa himpapawid ay nagsimulang magkaroon ng higit pa dito. Brat, ano yang nasa manggas mo? Si Yunleng, na napilitang umatras ng 10-10 metro sa kalangitan sa wakas ay naalis ang nakakatakot na puwersa na ipinadala sa kanyang palad. Bahagyang nanginginig ang nakababa niyang kamay habang sumisigaw siya ng malakas habang nakatingin sa malayong Xiaoyan na may pangit na ekspresyon. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging dahilan din ng pagkagulat ni Xiaoyan. Mabilis na sumunod dito, gayunpaman, tila may naintindihan siya. Mabilis na bumungad sa kanyang mukha ang ligaw na saya. Bago siya magsalita, gumalaw ang manggas niya at lumabas ang 7 kulay na anino. Habang naglalabas ng malinaw na sumisikip, isang maliit na 7 kulay na ahas ang nagsimulang masayang gumala sa katawan ni Xiaoyan. Ang sikat ng araw ay sumikat sa maliit nitong katawan, na sumasalamin sa isang 7 kulay na liwanag. Sa isang sulyap, ito ay lumitaw na napakaganda. Ang maliit na 7 kulay na ahas ay natural na ang 7-colored heaven swallowing python na nasa mahimbing na pagkakatulog. Talagang hindi inaasahan na ang munting lalaking ito ay talagang nagising nang si Xiaoyan ay nasa pinaka-preseng na sandali, tinutulungan siyang maiwasan ang sakuna. Matapos lumitaw ang 7-colored heaven swallowing python, naging malungkot ang ekspresyon ni Yunleng, na kanina pa nakatitig sa lugar na ito. Malamang na nakilala niya na ang bagay na nagpabalik sa kanya kanina ay ang magandang bagay na ito na tila hindi nakakapinsala. Isang rank 5 magical beast. Hindi ko inaasahan na may tinatago ka pala. Pinahihit ni Yunleng ang kanyang pulso na namamanhid dahil sa pagkabigla ng napakalaking puwersa, habang sinabi niya na may malamig na ngiti. Sinulyapan siya ni Xiaoyan, ngunit piniling huwag pansinin ang kanyang mga salita. Ang kanyang kamay ay marahang hinaplos ang katawan ng 7-colored heaven swallowing python na ang katawan ay kasing lamig ng jade. Habang pinagmamasdan niya ang pares ng mga mata ng ahas na medyo may malandi na pakiramdam sa kanila, ang kanyang puso ay nanginginig ng hindi sinasadya. Ang maliit na bagay na ito ay lalong lumilitaw na may presensya na katulad ni Reyna Medusa. Nagsimula na bang magsanib ang espiritu ng dalawa? Ang pagkuskus ni Xiaoyan ay naging sanhi ng tila labis na nasisiyahan sa 7-colored heaven swallowing python. Paulit-ulit nitong ginamit ang maliit na ulo nito sa pagdiin sa palad ng una. Ang dila ng ahas nito ay paulit-ulit na dinilaan ang storage ring sa kamay ni Xiaoyan. Isang mapagimbot na tingin, na pamilyar kay Xiaoyan, muling lumitaw sa mapanoksong mga mata ng ahas na iyon. Nang matuklasan niya ang sakam na pagkilos nito, si Xiaoyan ay tahimik na nakahinga ng maluwag sa loob ng kanyang puso. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumabas sa kanyang palad ang isang bote ng Amethyst Lion Birth Essence. Ang kanyang daliri ay pinalawak dito at marahang sinundot, na nagpapahintulot sa 2 patak na damaykit dito. Pagkatapos nito, maingat niyang pinahintulutan ang 7-colored heaven swallowing python na dilaan ito ng malinis. Pagkatapos kumain ng 2 patak ng masarap na Amethyst Lion Birth Essence, ipinikit ng 7-colored heaven swallowing python ang mga mata nitong ahas at naramdaman ang mainit na pakiramdam na ibinubuga habang dumadaloy ang mainit na enerhiya sa loob ng katawan nito. Hoy, maliit na bagay, kailangan mong magtrabaho pagkatapos kumain. Marahang tinapik ng daliri ni Xiaoyan ang ulo ng 7-colored heaven swallowing python. Ang kanyang pagngiti ay parang isang masamang tiyuhin na tinutokso ang isang menor de edad na babae na gumawa ng mali. Kung matatalo mo siya, bibigyan kita ng higit pa nito. Ano sa tingin mo? Inalog ni Xiaoyan ang Amethyst Lion Birth Essence sa harap ng 7-colored heaven swallowing python bago agad itinuro si Yunleng sa harapan niya at ngumiti habang sinasabi niya. Marahil ito ay dahil kay Reyna Medusa, ngunit sa panahong ito, naramdaman ni Xiaoyan na ang lakas nitong 7-colored heaven swallowing python ay lalong lumalakas sa kabila ng maliit na bagay na ito ay nasa malalim na pagkakatulog.
Ang lakas na ipinakita nito nang pilitin si Yunleng pabalik ay hindi hihigit sa isang rank 5 magical beast. Kung iyon ay isinalin sa klasifikasyon ng mga tao, ito ay katumbas ng isang dawang. Sa kasalukuyang sandali, ang isang katulong na maaaring makipaglaban sa isang dawang ay walang alinlangan na pagpapalang ipinadala ng langit para kay Xiaoyan, na hinabol hanggang sa siya ay nabugbog ng husto. Nang marinig nito ang mga salita ni Xiaoyan, ang seven-colored heaven swallowing python ay nanlaki ang mga mata at pinag-isipan ito sandali. Sa kasalukuyang katalinuhan nito ay natural nitong mauunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Xiaoyan. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sa wakas ay hindi nito napigilan ang tukso ng Amethyst Lion Birth Essence. Umiling-iling ito, tumalikod, at tinitigan ang malayong Yunleng gamit ang mga mata nitong ahas. Ang 7 kulay na ningning sa katawan nito ay biglang lumutang. Habang namumulaklak ang ningning, ang katawan ng 7-colored heaven swallowing python ay naging parang lobo na may hangin na hinaypan habang mabilis itong lumaki. Sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nabiglaang mga mata sa parisukat, ang 7-colored heaven swallowing python, na orihinal na isang talampakan lamang ang haba, ay naging isang malaking nilalang na 10-10 talampakan ang haba sa isang iglap lamang. Ang 7 kulay na malaking ahas ay lumutang sa hangin. Ang mga kaliskis ng ahas nito ay sumasalamin sa 7 kulay na ningning. Kung ang katawan ng ahas ay may mga kuko sa sandaling ito ay magiging katulad ng isang buhay na dragon. Kasunod ng paglaki ng katawan nito, dahan-dahan ding umapaw ang isang malakas na enerhiya mula sa loob ng katawan ng 7-colored heaven swallowing python, na naging dahilan upang ang nakapaligid na hangin ay bumuo ng ripple na parang alon ng tubig. Ang malaking ahas ay nagtagal sa kalangitan. Ang napakalaking katawan nito ay isang bagay na nagpasindek hindi lamang sa mga tao sa ibaba, kundi maging kay Xiaoyan mismo. Hindi niya inasahan na ang maliit na bagay na ito na noon pa man ay maliit ang laki ng bulsa ay talagang magagawang mag-transform sa ganoong anyo na lubhang nakakatusok sa mata. Ang 7-colored heaven swallowing python na biglang naging malaki ay naging dahilan din ng paglanghap ni Yunleng ng malamig na hangin. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon niya. Ibinaling ang kanyang ulo patungo sa larangan ng digmaan ng Haibadong at ng ilang iba pa, sumigaw siya. Yunli, ang iilan sa inyo ay dapat pansamantalang ihinto ang Haibadong. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Lahat ng mga deacon ng Misty Cloud Sect, mag-isip ng mga paraan upang mahuli si Xiaoyan. Matapos makipag-ugnayan dito kanina, nagawa ni Yunleng na malabo na tansyahin ang lakas ng 7-colored heaven swallowing python na lakas. Bagamat ang huli ay maaari ding ituring na isang rank 5 magical beast, medyo malaki ang kumpiyansa ni Yunleng kung talagang magsisimula silang makipaglaban. Ang mataas na klase ng Dao techniques na sinanay niya ay sapat na upang maging sanhi ng matinding paghihirap ang kakaibang magical beast na ito na hindi alam ang pinagmulan. Oy, talagang hindi inaasahan na si Xiaoyan ay talagang nagtatago pa rin ng ganoong mataas na ranggo na alagang hayop. Sa totoo lang ay hindi ko alam na mayroon ito. Hindi napigilan ni Haibadong ang paghampas sa kanyang mga labi at pagpuri habang ang kanyang gulat na tingin ay unti-unting lumalayo sa katawan ng 7-colored heaven swallowing python na katawan. Yunleng, ngayon, mas mabuting huwag kang matalo ng hindi inaasahan sa harap ng nakababatang henerasyon. Kung hindi, mawawalan ka talaga ng maraming mukha. Tumawa ng malakas si Haibadong habang ang kanyang tingin ay muling lumingon sa seryosong mukhang Yunleng. Kaagad, ikinampos niya ang nagyayelong pares ng mga pakpak sa kanyang likod at marahas na sinugod ang 3 matanda ng Misty Cloud Sect na same time na naghihintay. Malamig siyang tumawa. Hihihi. Dahil hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa sitwasyon doon, hayaan mo akong ganap na subukan at tingnan kung ang iyong pinagsamang Dao techniques ay mas malakas kaysa sa malamig na Dao Chi ng matandang ito. Lumipat ang sulok ng mga mata ni Yunleng patungo kay Haibadong at sa iba pa na muling nagsimulang mag-away na parang mga batong nagbabanggaan sa isa't isa. Ang kanyang tingin pagkatapos ay mabilis na lumingon sa malayong lugar kung saan matatagpuan ang 7-colored heaven swallowing python. Seryoso ang kanyang ekspresyon at dahan-dahang inilabas ang kanyang mga kamay mula sa kanyang manggas. Ang isang medyo kulay abo na puting Dao Chi ay unti-unting lumitaw at sa wakas ay tinakpan ang kanyang buong braso. Sa isang sulyap,
Ito ay tila isang brasong bato na may sobrang tigas. His-his. Tahimik na lumawak at umatras ang nakasawang dila ng ahas. Matapos maging isang malaking katawan, ang mga mata ng ahas na iyon ng Seven-Colored Heaven Swallowing Python, na orihinal na lumitaw na medyo nakakamangha, sa wakas ay nagkaroon ng karagdagang bangis na bahagi ng kalikasan nito. Ang mga makamandag na pangil ay nag-cross sa isa't isa sa loob ng napakalaking bibig nito, na naglalabas ng makapal na malamig na liwanag. Dalawang malakas na presensya sa langit ang dahan-daang kumakalat mula sa tao at sa hayop. Idinagdag sa malakas na puwersa na ibinubugo mula sa larangan ng digmaan kung saan naroon ang Haibadong, ang mga mukha ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect sa buong bukas na lupa ay kumikibot ng hindi sinasadya. Sinong mag-aakala na para mahuli ang isang maliit na tao na kaklase lang ng Dadoshi, mapupukaw nila ang isang malakas na dawwang at isang rank 5 magical beast na kayang makipaglaban sa isang dawwang. Habang pinagmamasdan niya ang tao at ang halimaw na nagsimulang maglabas ng pressure sa kanilang presensya, ibinaba ni Xiaoyan ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod at nagmamadaling umatras ng medyo malayo. Tahimik ding nakahinga ng maluwag ang kanyang puso. Ang hitsura ng Seven-Colored Heaven Swallowing Python ay talagang naayos ang kanyang suliranin. Mula sa hitsura ng sitwasyon ngayon, ang Misty Cloud Sect ay dapat nawala ng dawwang sa loob nito. Kung ganoon, hanggat maingat niyang kinokontrol ang taas ng paglipad niya, hindi dapat siya mahuli ng lakas ng mga deacon na iyon. Nang dumating ang oras na iyon, ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin na tapusin ni Haibadong ang tatlong matanda ng Misty Cloud Sect na iyon at maaari niyang ganap na maalis ang sarili mula sa suliraning ito ngayon. Sa langit, isang tao at isang hayop ang magkaharap mula sa malayo. Ang kanilang kahangahangang presensya ay naglagay ng presyon sa mga tao, na parang isang napipintong bagyo. Sa isang tiyak na sandali, ang mga kahangahangang presensya na kumalat sa lahat ay naging stagnant. Bumukas at sumara ang mga kamay ni Yonleng at isang malaking, kulay abong energy sword ang iniabot mula sa kanyang palad. Ang mga pakpak sa kanyang likod ay nakaflap at ang kanyang katawan ay naputol sa walang laman na hangin, na nag-iwan ng mahabang peklat sa kalangitan. Sa sandaling gumalaw ang katawan ni Yonleng, ang Seven-Colored Heaven Swallowing Python ay biglang nagtaas ng ulo. Nagpakawala ito ng malinaw na pagsirit at ang malaking katawan nito ay nagpakita ng nakakatakot na bilis, na ikinagulat ng lahat. Isang tao at isang hayop ang naghiwa-hiwalay sa mahabang espasyo at ilang sandali pa, nagbanggaan sa harap ng mga mata ng lahat. Battle Through the Heavens. Kabanata 348. Ang trahedya ni Yunleng. Dalawang kumikinang na figure ang agad na sumilay sa abot tanaw sa kalangitan. Kaagad, nagkita sila sa isang marahas na banggaan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Sa sandali ng banggaan, umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang galit na galit, sumasabog na dumadagandong na naging sanhi ng ilang mga tao sa ibaba na hindi makatiis na takpan ang kanilang mga tainga. Baka sa mukha nila ang pagkagulat habang pinagmamasdan ang lugar kung saan nagtagpo ang dalawang puwersa. Marahil ito ay dahil ang kanyang chi technique ay ang uri na angkop para sa head-on fighting, ngunit si Yonleng ay nagpatibay ng pinakamabangis at pinakamalakas na malalapit na ligaw na pag-atake sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa Seven-Colored Heaven Swallowing Serpent. Habang siya ay gumagalaw, ang kanyang mga pag-atake ay nagdala ng isang matalim na humahanggos na tunog ng hangin habang hinihiram nila ang liksi ng kanyang katawan upang marahas na hampasin ang mga mata, ilong, at iba pang mahihinang bahagi ng Seven-Colored Heaven Swallowing Python. Kahit na si Yonleng ay sobrang maliksi, ang Seven-Colored Heaven Swallowing Python ay hindi rin mabagal. Hindi lang ang napakalaking katawan nito ang hindi nakabawas sa bilis nito, nagbigay din ito ng matinding pagtaas sa lakas. Habang ang malaking buntot nito ay mabilis na umindayog, ang nakakatakot na puwersa ay naglabas ng isang malawak na momentum na tila halos gusto nitong basagin ang espasyo. Isang tunog na parang pagsabog ang sumabog sa nakapaligid na hangin hanggang sa lumikha ito ng maraming vacuum spot. Ang dalawang figure sa kalangitan ay maaaring may ganap na magkaibang sukat, ngunit pareho silang nakapagpalabas ng nakakatakot na puwersa at lakas na pare-pareho sa isa't isa. Seryoso ang ekspresyon ni Yonleng habang mahigpit niyang hawak ang batong espada sa kanyang kamay.
Ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod ay paulit-ulit na pumutok at ang kanyang katawan ay hindi huminto sa alinmang lugar ng higit sa 3 segundo. Sa bawat oras na gumagalaw ang kanyang katawan, ang batong espada sa kanyang kamay ay nagdadala ng isang mabangis na puwersa na lalabas ng maraming mga after images na magdudulot sa mga tao na masilaw habang ito ay malakas na humahampas sa katawan ng Heaven Swallowang Python. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng kanilang naunang pakikipag-ugnayan, natuklasan na ni Yunleng na ang 7 kulay na magical beast na ito na hindi kilalang pinanggalingan ay may lakas, liksi, at kahit na may hawak na panganib na hindi mas mababa sa alinmang ordinaryong dawang. Sa bawat oras na ilalabas niya ang kanyang daw teknik, ang kabilang partido ay agad na iikot ang katawan nito. Kung makakaiwas ito, gagawin niya ito. Kung hindi nito magagawa, gagamitin nito ang kanyang hindi mapapantayang matigas na kaliskis ng ahas upang pilitin na makayanan ang pag-atake. Sa makatuwid, sa kabila ng walang tigil na pag-atake ni Yunleng, tulad ng mga alon sa dagat, hindi niya nagawang magdulot ng malaking pinsala sa kabilang partido. Bukod dito, ang bagay na naging sanhi ng paglubog ng puso ni Yunleng ay ang 7 kulay na magical beast na ito ay may mahusay na katalinuhan. Mukhang nalampasan nito ang karunungan na taglay ng isang ordinaryong rank 5 magical beast. Ang pagkakahawak nito sa mga pagsasamantala sa labanan ay parang isang malakas na tao na nakaranas ng maraming labanan. Ang karanasan sa pakikipaglaban nito ay hindi lumilitaw na sa anumang paraan ay mas mababa sa kanya. Ang kaisipang ito ay mabilis na nakalkula sa kanyang isipan. Sa isang tiyak na sandali, ang balat ni Yunleng ay biglang nanikip. Ang kanyang katawan ay lumipat ng ilang distansya na natitira bilang isang conditional reflex. Ang rock sword sa kanyang kamay na pinagsama-sama mula sa enerhiya ay mabilis na tumusok pasulong. Ang rock sword ay pinaputok ng paputok upang harapin ang isang kumpol ng 7 kulay na likido na marahas na dumagsa. Isang chi-chi na tunog ang lumabas sa sandaling ang batong espada ay tumama sa likido. Ang hard rock sword na makatiis ng buong lakas na suntok mula sa isang dowling, ay tila parang foam na sumasalubong sa apoy, at mabilis na sinusunog at nabubulok. Sa isang iglap, kalahati na lang nito ang natira. Napakalakas ng lason. Nagsalubong ang mga kilay ni Yunleng habang pinagmamasdan ang kinakaing espadang enerhiya. Nanatiling hindi nasisiyahan ang 7 kulay na likido at mabilis itong kumalat patungo sa kanyang kamay. Agad na nagpasya si Yunleng na talikuran ang rock sword. Dahil nawala ang Daochi na kailangan upang mapanatili ang anyo nito, ang batong espada na umalis sa kanyang kamay ay mabilis na naging ilusyon at sa wakas ay unti-unting nawala. Matapos iwan ng rock sword ang kanyang kamay, wala nang oras si Yunleng na gumawa ng iba ng isang mahina at malalim na pagsabog ang biglang tumunog sa itaas ng kanyang ulo. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo nang ang isang malaking anino ay bumabagsak pababa, na may dalang hindi mapapantayang nakakatakot na enerhiya. Shosho Night Shield. Mabilis na nabuo ang mga kamay ni Yunleng ng ilang seal at ang Daochi sa kanyang katawan ay mabilis na damaloy. Mayroong ilang uri ng enerhiya sa nakapalibot na hangin na may katulad na pagkakaugnay sa Daochi sa katawan ni Yunleng na agad na pinagsama-sama. Agad na sumunod ang isang malambot na tunog at isang malaking istant ng bato na ilang metro ang kapal ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo mula sa kung saan. Bang! Ang malaking buntot ay marahas na nabasag pababa at mabigat na dumapo sa rock shield. Ang isang puwersa na hindi maihahambing na mabangis ay direktang nagdulot ng maraming linya ng crack na kumalat sa makapal na kalasag na iyon. Muli, ang buntot ay marahas na idiniin at ang rock shield, na tila matigas, ay nabasag. Binaril ang mga bato sa lahat ng direksyon. Habang tumatagos ang alikabok ng bato sa lugar, biglang bumaril ang isang figure mula sa loob nito. Sa isang iglap, lumitaw ito sa ulo ng Heaven Swallowang Python. Isang malakas na sigaw ang napalabas at isang kulay abong puting glow ang biglang sumibol sa isang kamao. Isang guwantes na bato na higit sa isang talampakan ang kapal ay lumitaw sa kamay ni Yunleng sa isang kisap mata. Sa galit na titig, sinuntok niya ang ulo ng Heaven Swallowang Python na hindi nakaiwas sa oras. Bang! Ang galit na pag-atake na ito ni Yunleng ay malakas na binasag sa ulo ng Heaven Swallowang Python. Sa wakas ay pumutok ang 7 kulay na kaliskis sa lugar kung saan dumaong ang kamao.
Tumalsik ang mga hibla ng sariwang dugo. His. Isang sakit na naililipat mula sa ulo ang naging sanhi ng agad na pamumula ng mga mata ng Heaven Swallowing Python. Ang bangis na nakatago sa loob ng mga buto nito ay tuluyan ding sumabog. Ang malaking buntot nito ay biglang umatras at muling nagdala ng isang madilim na anino habang ito ay marahas na hamampas patungo kay Yunleng, na umaatras, ngunit ang buntot ay gumagalaw sa parang kidlat na bilis na hindi maiiwasan. Dumating ang madilim na anino sa isang kisap mata, si Yunleng, na hindi na makabawi sa oras ay mabilis lamang na maiangat ang kanyang braso na natatakpan ng mabatong bagay, inilagay ito sa harap ng kanyang ulo. Ilang sandali pa, ang malaking puwersa ay biglang tumagos sa kanyang braso. Ang malaking puwersa ay direktang binasag si Yunleng sa lupa. Sa wakas, isang malakas na putok ang tumunog at ang kanyang pares ng mga binti ay parang mahahabang pikes na direktang ipinasok sa matigas na parisukat. Maraming basag na linya ang nagsimulang kumalat mula sa kung saan ang kanyang mga paa ay nasa harap ng mga natulala na tingin ng lahat. Nakakatakot na puwersa. Habang pinagmamasdan nila ang mga basag na linya na halos kumalat na sa gilid ng open ground, ang ilang mga disipulo ng Misty Cloud Sect ay lumunok ng laway at bumubulong ng labis na kinakabahan. Nanginginig ang mga binti ni Yunleng, kumawala sa lupa kung saan nakastak ang mga paa niya. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at muling pumailan lang sa hangin. Medyo namutla ang ekspresyon niya. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto na talagang minamaliit niya ang hugis ahas na magical beast na hindi alam ang pinagmulan. Ang kanyang orihinal na pag-asa na umasa sa kanyang Dao technique upang mabilis na itulak ito pabalik ay isang bagay na imposible. Lumipat ang kanyang tingin sa labanan kung saan naruroon si Hai Badong. Doon, ang tatlong matatanda ay napigilan na ni Hai Badong hanggang sa maaari na lamang silang umatras ng magkasama at ipagtanggol ang kanilang sarili. Mukhang matatalo na silang tatlo. Sa isang masikip na pagsimangot, muling ibinaling ni Yunleng ang kanyang tingin sa kabilang panig ng kalangitan. Sa lugar na iyon, pinapakpak ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak at pinapanood ang kanilang laban na parang nanonood ng palabas. Kailangan ko siyang mahuli. Ngunit lahat ng mga taong maaaring gumamit ng mga pakpak ng Dao Qi ay kasangkot na sa pakikipaglaban sa malakas na tao ng kabilang partido. Ang iba sa mga tao ay maaaring may kakayahan sa pakikipaglaban na mas malakas kaysa kay Xiaoyan, ngunit sila ay dahado dahil hindi sila makakalipad ng mahabang panahon. Kumunat ang noo ni Yunleng habang mahinang bumubulong. Maaari ko lang subukan ang mga elder na nagsasanay ng Wind Type Chi methods. Hanggat mahuli si Xiaoyan, natural na titigil ang lahat ng labanang ito. Matapos isipin ito, ibinaba ni Yunleng ang kanyang ulo at ipinakita ang isang kumpas ng kamay sa ilang matatandang nakaupo sa platapormang bato. Kaagad, tumalikod siyang muli at tinungo ang Heaven Swallowing Python. Bahagyang nagulat ang 10 dagdag na matatanda sa mataas na plataporma habang pinagmamasdan nila ang kilos ni Yunleng. Nagpalitan sila ng tingin at 4 na matandang lalaki ang tumango. Tumayo ang 4 at binalot sila ng isang maputlang berdeng kulay na Dao Qi mula sa loob ng kanilang mga katawan. Isang malumanay na simoy ng hangin ang biglang umihip sa kanilang paligid at hinaypan ang kanilang mga damit hanggang sa umihip sila sa hangin. Nang hihiram ng elevator mula sa simoy ng hangin, ang 4 na matanda na nakasuot ng puting damit ay dahan-daang bumangon sa hangin. Kaagad, naghiwalay sila sa maayos na paraan habang sinimulan nilang palibutan si Xiaoyan. Napansin ito ni Xiaoyan sa sandaling bumangon sa ere ang 4 na matanda na nakasuot ng puti. Kaagad, ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at maingat na napanatili ang isang ligtas na distansya mula sa 4 na matatandang ito. Bagamat ang 4 na tao na ito ay hindi kasing lakas ng 3 matatandang nagpipigil sa Hai Badong, masasabi ng isa mula sa kanilang mapuwersang kiss na sila ay mga malalakas na tao na hindi bababa sa klase ng Daoling. Hindi nang ahas si Xiaoyan na direktang makipagpalitan ng suntok sa kanila. Ang 4 na matatanda ay hindi mukhang nababalisa nang makitang umatras si Xiaoyan. Dahan-dahan pa silang umangat sa ere. Ang 4 sa kanila ay bumuo ng isang parisukat na hugis, na nagpapahiwatig na nais nilang i-lock si Xiaoyan sa kanilang gitna.
Ang katawan ni Xiaoyan ay nasuspine sa hangin habang matamang pinagmamasdan ang mga matatandang nakasuot ng puting damit na papalapit sa kanya mula sa apat na magkakaibang direksyon. Dahil naranasan niyang muntik ng makulong ng tatlong matatandang iyon kanina, mas binigyan niya ng pansin ang mga lugar kung saan nakatayo ang mga taong ito. Kaya naman, nang makita niyang medyo kakaiba ang mga posisyon na kanilang kinatatayuan, dali-dali niyang ginalaw ang katawan at nakatakas sa pagkakakulong nilang apat mula sa mababang taas. Para siyang langaw na walang direksyon nang magsimulang magpaikot-ikot sa ere upang pigilan silang apat na magkaroon ng maayos na posisyon. Ang apat na matatanda ay nakaramdam ng labis na kawalan ng kakayahan sa harap ng mga tusong aksyon ni Xiaoyan. Kung walang suporta ng isang pares ng mga pakpak ng Dao Qi, ang bilis ng kanilang paglipad ay hindi makakasabay kay Xiaoyan. Sa makatuwid, maaari lamang silang maingat na lumapit, naghihintay para sa kabilang partido na magbunyag ng isang tiyak na pagbukas bago magsama-sama. Gayunpaman, ang apat sa kanila ay minamaliit ang antas ng pag-iingat na taglay ni Xiaoyan. Kahit na kailangang gamitin ng taong ito ang lahat ng kanyang lakas at paulit-ulit na gamitin si Dao Qi, hindi siya nakipag-ugnayan sa alinman sa kanilang apat. Matapos ang ganap na walang kabuluhang paghabol na ito ay nagpatuloy ng ilang sandali, ang apat na matatanda sa wakas ay nakaramdam ng kaunting pagkainip. Kaagad, isang malaking kumot ng walang katapusang wind blades ang lumitaw sa walang laman na kalangitan at mabilis na bumaril patungo kay Xiaoyan. Nilalayo nilang gamitin ito bilang isang pagtatangka na lumikha ng isang pambungad na magagamit nila upang may segowa ang kanilang pagkuha. Sa kasamaang palad, gayunpaman, si Xiaoyan, na may proteksyon ng Heavenly Flame, ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga wind blades na iyon. Ipinatawag pa niya ang Dao Qi Armor. Kahit na ang ilan sa mga wind blades ay dumaan sa depensa ng berdeng apoy, mag-iiwan lamang ito ng puting peklat sa kanyang baluti. Paulit-ulit na kumikislap at umiwas ang katawan ni Xiaoyan. Hiniram niya ang agwat sa pagitan ng mga pag-atake upang sumulyap sa kabuuan gamit ang sulok ng kanyang mga mata. Sa panig ni Hai Badong, ang tatlong dawang ng kabilang panig ay lumaban na hanggang sa puntong wala na silang lakas na lumaban. Ang kanilang pinagsamang depensa ay lalong hangina sa ilalim ng tila ligaw na pag-atake ng Hai Badong. Kung titignan, hindi na dapat magtagal ang tatlo. Sa kabilang panig, ang lakas ni Yunleng ay malinaw na higit pa sa tatlong matatandang iyon kung ihahambing sila ng isa-isa. Sa makatuwid, kahit na napakalakas ng Heaven Swallow ang Python, medyo nahirapan itong talunin siya. Sa kasalukuyan, ang magkabilang panig ay pumasok sa isang mahirap na labanan kung saan walang magawa sa kanilang kalaban. Sa singkit na mga mata, sinulyapan ni Xiaoyan ang Heaven Swallow ang Python na nakakulong sa isang mapait na labanan kay Yunleng. Hinawakan niya ng mahigpit sa kamay ang mabigat na ruler at muli niyang ginalaw ang katawan para umiwas sa alon ng mga wind blades habang naghihintay ng pagkakataon. Nagpatuloy ang matinding bakbakan sa langit ng ilang minuto. Sa wakas, habang tumunog ang isang malakas na pagsabog ng enerhiya, tatlong figure ng tao, sa sobrang kakilakilabot na mga kondisyon, ang dumulas pababa mula sa langit. Sa wakas, bumagsak sila sa lupa, nag-iwan ng tatlong malalim na indensayon sa matigas na lupa. Mabilis na inilibot ng lahat ang kanilang mga mata para lamang makita na ang tatlong tao na nahulog ay talagang ang tatlong dawang na nakikipaglaban sa Hai Badong. Sa kasalukuyan, ang mga ekspresyon ng tatlo ay medyo berde mula sa mababang temperatura. Umikot paitaas ang malamig na hangin nang magsimula itong tumagos sa hangin sa itaas ng kanilang mga ulo. Paulit-ulit na nanginginig ang kanilang mga katawan. Nariyan ang nagyayelong chiko sa loob ng iyong katawan. Kung tatahimik ka at paalisin mo sila, magiging maayos kapag katapos ng isang oras. Gayunpaman, kung patuloy mong gagamitin ang Dao Qi sa panahong ito, ang malamig na hangin ay makakasira sa iyong mga chipat. Kapag dumating ang oras na iyon, ang iyong panloob na pinsala ay aabot sa punto kung saan hindi na ito mababawi ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan. Dahan-daang bumantong hininga si Hai Badong habang nasa ere siya bago sumulyap sa kanilang tatlo at mahinang nagsalita. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng tatlong matanda ng Misty Cloud Sect. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at nagmamadaling umupo na naka-cross-legged sa mapait na paraan.
Pinaikot nila ang kanilang Dao-Chi at sinimulang ilabas ang malamig na hangin sa kanilang mga katawan. Ang malamig na chi ng Old High ay hindi mas mahina kaysa noon. Tinamaan ni Jia Xingtian ang kanyang mga labi at tumawa habang nakatingin kay Hai Badong na nagawang pansamantalang maging sanhi ng pagkawala ng kakayahan ng tatlong dawang na lumaban sa loob ng maikling 10 minuto. Ang lakas ng tatlong taong iyon ay nasa 2 hanggang 3-star dawangs. Bagamat nagawa nilang maantala ang Hai Badong ng ilang panahon sa pamamagitan ng paghiram ng epekto ng kanilang pinagsamang Dao techniques, hindi sila nagtagal. Bahagyang tumango si Fa Maria. Lumipat ang kanyang tingin sa kinaroroonan ng Heaven Swallow ang Python at nakasimangot na sinabi. Anong species sa magical beast na ito? Bakit hindi ko pa ito narinig? Ang lakas nito ay napakaganda at talagang nakakaabot ng stalemate kay Yunleng. Medyo nawala rin ang mukha ni Jia Xingtian. Tumitig ang kanyang tingin sa malaking hugis ahas na katawan at bamulong. Sa hindi malamang dahilan, ang bagay na ito ay patuloy na nagbibigay sa akin ng pamilyar na pakiramdam. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip ng mabuti, hindi ko pa rin nakilala ang gayong 7 kulay na ahas na hugis magical beast. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Fa Maria. Sa kanyang puso, naramdaman niya na si Xiaoyan ay isang taong hindi niya moari. Talagang hindi niya alam kung saan nakuha ni Xiaoyan ang misteryoso at malakas na magical beast na ito. Matapos matalo at puwersahin ni Hai Badong ang tatlong matanda ng Misty Cloud Sect na iyon sa kalangitan, ang kanyang katawan ay agad na nagsimulang gumalaw. Mabilis siyang lumitaw sa gilid ng takip ng enerhiya. Sa biglaang pagkumpas ng kanyang mga kamay, ang mga alon ng walang kapantay na malakas na malamig na enerhiya ay lumundag at paulit-ulit na bumangga sa takip ng enerhiya. Sa bawat oras na sila ay mabangga, sila ay magiging sanhi ng mga mukha ng 1 o 2 sa halos 100 diakono ng Misty Cloud Sect na agad na mapatla habang ang kanilang mga katawan ay agad na umindayog, na umabot sa punto kung saan sila ay malapit ng mahulog. Sa ilalim ng ligaw na pag-ataking ito ng Hai Badong, ang makapal na puting kulay na takip ng enerhiya ay paulit-ulit na nagiging malabo sa bilis na nakikita ng mata. Hai Badong, mas mabuting huwag kang lumabis. Habang ang kanyang mga mata na puno ng galit ay pinagmamasdan ang takip ng enerhiya na naging nanginginig at malapit ng mahulog, si Yunleng, na hindi makaalis sa pagkakasalungat sa Heaven Swallow ang Python ay napaiyak na lang sa galit. Ang galit na galit ay nahulog na lamang nang magbago ang ekspresyon ni Yunleng. Makikita ng isang tao na sinamantala ng Heaven Swallow ang Python ang pagkakataon na siya ay magambala upang muli ay biglang naglabas ng malaking kumpol ng 7 kulay na likido mula sa malaking bibig nito. Kalokohan. Isang mahinang sumpa ang pinakawalan ni Yunleng. Nagmamadali siyang umatras habang sumasayaw ang kanyang mga kamay at maraming makakapal na pader na bato ang paulit-ulit na lumitaw sa landas na kanyang ginagamit para umatras. Sinira ng 7 kulay na likido ang lahat ng dinadaanan nito habang naaagnas ito. Ang matigas na batong pader ay lumilitaw na may napakakaunting epekto. Gayunpaman, habang si Yunleng ay umatras sa medyo naguguluhan na paraan, hindi niya napansin na ang layo niya kay Xiaoyan ay unti-unting lumalapit. Kung makakahanap ako ng pagkakataon na pilitin si Yunleng pabalik, malamang na walang matitira sa Misty Cloud Sect na pipigil sa akin na umalis. Dahil hindi na kailangan ni Xiaoyan na maglagay ng maraming pagsisikap na panatilihin ang 4 na matatanda sa pag-iwas, siya ay nagbigay pansin ng mabuti sa mga labanan sa kalangitan. Napansin din niya ang Yunleng na iyon, na umaatres ng may pagkataranta. Ang palad ni Xiaoyan ay biglang humawak ng mahigpit sa hilt ng ruler. Bigla niyang inikat ang kanyang katawan at talagang direktang lumipad siya patungo kay Yunleng sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin. Pinapayagan ba ng taong ito ang kanyang sarili na mahuli? Habang pinapanood nila ang aksyon ni Xiaoyan, halos lahat ng mga puso ay nagsimulang magbulungan sa ganitong pagkatulala. Hindi pinapansin ang naguguluhan na mga titig na iyon, mahigpit na hinawakan ni Xiaoyan ang hilt ng ruler gamit ang 2 kamay. Dahan-dahan niya itong binuhat at huminga ng malalim. Sa sandaling ito, ang Dao-Chi sa kanyang katawan ay parang kumukulong tubig habang ito ay biglang nagsimulang mag-iba-iba. Ang katawan ng maitim na pinuno ay biglang naging maapoy na pula, na parang sobrang init na bakal.
Ang pamumula ay agad ding bumalot sa mukha ni Xiaoyan kasunod ng pagbabago sa kulay ng Heavy Zuan Ruler. Ang hugis brilyante na Dao Crystal sa loob ng vortex ng kanyang katawan ay mahinang nanginginig, na naglalabas ng mga alon ng napakalaking enerhiya ng Dao Qi. Pagkatapos nito, ang enerhiya ay gumagalaw sa kanyang Qi Path at ganap na bumuhos sa Heavy Zuan Ruler. First Elder, mag-ingat ka. Habang pinagmamasdan nila ang mabigat na pinuno ng Xiaoyan na biglang naging apoy na pula, ang apat na matatanda na humahabol kay Xiaoyan sa hangin ay nagmamadaling sumigaw ng babala. Isang maliit na tao na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Naramdaman ni Yunleng si Xiaoyan nang lumipad ang huli patungo sa kanya. Gayunpaman, ang karamihan sa atensyon ni Yunleng ay natuon sa Heaven Swallowing Python, na humahabol sa kanya. Sa harap ng pag-atake ni Xiaoyan, random niyang pinatawag ang isang batong pader na halos kalahating talampakan ang kapal. Naisip niya na sa lakas ni Xiaoyan, ang batong pader na ito ay sapat na para hadlangan ang anumang matinding pag-atake niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa sulok ng bibig ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang batong pader na hindi naman masyadong makapal. Walang tigil ang pagbuhos ng Dao Qi sa kanyang katawan sa katawan ng pinuno. Kasunod ng pagbuhos ng Dao Qi, ang temperatura sa paligid nito ay lalong uminit. Sa wakas ay naging sanhi ito ng medyo malabo na hangin sa paligid. Sa isang tiyak na sandali, nang itinoon ni Yunleng ang lahat ng kanyang atensyon sa Heaven Swallowing Python na bumagsak sa huling depensa, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bigla siyang lumingon at tinitigan ang malaking ruler sa kamay ni Xiaoyan na naglalabas ng matinding pulang kinang. Biglang nanliit ang mga mata niya. Ang enerhiya na nakapaloob sa pinuno ay lumampas na sa kanyang tansya. First Elder Yunleng, subukan ito. Sa malamig na paraan, pinagmasdan ni Xiaoyan si Yunleng, kung saan sa wakas ay lumitaw ang gulat sa kanyang mukha. Bamuka ang sulok ng bibig ni Xiaoyan habang ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay marahas na nadurog pababa na parang lumulubog na araw. Flame-splitting tsunami. Sa isang iglap, nawasak ang batong pader na iyon. Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng nabigla ang mga tingin sa ibaba, ang pulang kulay na malaking pinuno ay nagdala ng mainit na alon ng apoy at mabangis na hinampas patungo sa ulo ni Yunleng. Sa sandaling ito, ang buong parisukat ay ganap na tahimik. Sa sandaling ito si Nolan Yanran, na nasa plaza, ay may mukha na gulat at hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na si Xiaoyan ay talagang nakapagpakita ng ganoon kalakas na pag-atake. Sa itsura nito, tinagaw niya talaga ang lakas niya sa pakikipaglaban sa kanya kanina. Bahagyang nakabuka ang kanyang pula, makinis at maliit na bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay ibinaba ni Nolan Yanran ang kanyang ulo sa walang siglang paraan. Inamin niya na ang malakas na pag-ataking ito ni Xiaoyan ay isang bagay na kahit siya ay hindi makayanan. Nakakatakot na tao. Marahan siyang bamulong ng may mapait na ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Ang walang kwentang taong iyon noon ay paulit-ulit na nagpakita ng maraming himala sa kanyang harapan sa sandaling ito. Ang mga ganitong uri ng suntok ay nagdulot ng maasim, masakit na pakiramdam na lumitaw sa puso ni Nolan Yanran. Battle Through the Heavens. Kabanata 349. Covering Sun Cloud Formation. Isang nagniningas na pulang ilaw na parang papalubog na araw ang biglang lumitaw sa langit. Sa isang iglap, ang nagniningas na pulang glow ay nagtanggal ng sikat ng araw mula sa plaza. Ang mainit na alon ng apoy ay nagdulot ng pakiramdam ng lahat na para silang nasa isang pagan. Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga titig, ang nagniningas na pulang ilaw ay bumagsak sa ulo ni Yunleng ng malakas, nang hindi siya makapag-react sa oras. Isang tinig na parang kulog na ingay ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Bang! Ang nag-aapoy na pulang ilaw ay mabangis na nabasag sa ulo ni Yunleng at isang hindi mapapantayang mabangis na puwersa ay agad na sumabog. Isang matinding sakit ang nagsimulang kumalat mula sa ulo ni Yunleng sa sandaling ito, na tila mapupunit na ang kanyang ulo. Mataas sa langit, ang mga kamay ni Yunleng ay nakahawak sa kanyang ulo, kung saan ang dugo ay walang tigil na umaagos. Ang kanyang bibig ay naglabas ng isang malungkot na pag-iyak. Ang kanyang katawan ay naging tulad din ng isang ibon na nawalan ng mga pakpak habang siya ay direktang bumagsak sa lupa.
Mabilis na bumagsak ang kanyang katawan. Nang siya ay nasa 10 dagdag na metro mula sa lupa, ibinaba ni Yunleng ang kanyang mga pakpak at pilit na pinatatag ang kanyang katawan. Isang kulay abong puti na makapangyarihang kinang ang lumabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang malakas na liwanag ay nagdala ng galit na damdamin at agad na napigilan ang nagniningas na pulang linya na iyon sa pamamagitan ng paggamit ng puwersang nagtataglay ng presyon na hindi kayang labanan ng isang tao, na pilit na pinawi ito sa pag-ataking ito. Magiging ordinaryo ba ang ganting atake na naglalaman ng galit ng isang dawang? Ang maapoy na pulang ilaw ay dahan-daang naglaho at ang malakas na kulay abo-puting liwanag na sumabog mula sa katawan ni Yunleng ay mabilis na binawi pabalik sa kanyang katawan. Nawala ang malakas na liwanag at muling lumitaw si Yunleng sa paningin ng lahat. Gayunpaman, nang makita ng lahat ng mga tingin sa ibaba ang kasalukuyang anyo ni Yunleng, ang plaza ay agad na naging tahimik. Lumipas ang mahabang panahon at sunod-sunod na lumabas ang ingay ng maraming tao na humihinga ng malamig. Sa kalagitnaan ng hangin, ang mga pakpak sa likod ni Yunleng ay pumutok sa isang matamlay na paraan. Tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib. Tumalsik ang sariwang matingkad na pulang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga daliri at naglabas ng tumutulo na tunog ng dam-apo ito sa lupa. Halos makulayan nito ng pulang dugo ang mukha niya. Unti-unting umalis ang kamay ni Yunleng sa kanyang ulo. Kaagad, isang malalim na hiwa na mahigit kalahating pulgada ang kapal na kumalat mula sa kaliwang sulok ng kanyang noo hanggang sa gilid ng kanyang kanang tainga ay nahayag. Sa malalim na sugat, kagulat-gulat na makikita ang makapal na puting buto. Ito ay isang nakakatakot na pinsala. Kung medyo mabagal lang ang reaksyon ni Yunleng kanina, maaaring naputol ang kanyang ulo sa suntok na ito mula kay Xiaoyan. Sa orihinal, sa lakas ni Xiaoyan, imposibleng magkaroon ng ganoong nakakatakot na pinsala si Yunleng kahit na gumamit siya ng D-Class Dao Technique. Gayunpaman, napakagaan ng huli ng kalaban. Kung nakapaglagay siya ng isang energy film sa kanyang noo ng mas maaga, ang suntok na ito ay magiging sanhi ng kaunting pinsala sa kanya. Ang pinsalang tulad nito kung saan muntik nang mawalan ng buhay si Yunleng ay tiyak na hindi lilito. Unti-unting nanginig ang kamay ni Yunleng. Paulit-ulit na tumaas at bumababa ang kanyang dibdib. Tiniis niya ang matinding sakit at inangat ang ulo. Ang matandang mukha niya sa kasalukuyan ay tila napakabagsik. Ang pares ng mga mata ay nakatitig kay Xiaoyan sa langit ng masama. Ang paraang iyon ay nagpapahiwatig na siya ay sabik na putulin ang kabilang partido sa libu-libong piraso. Mabuti, mabuti. Napakahusay na tao. Ang matandang ito ay minamaliit ka. Napatikip ng ngipin si Yunleng at malamig na tumawa. Ang matinding sakit na ipinadala mula sa kanyang ulo ay naging sanhi ng bahagyang pagkahilo ni Yunleng. Gayunpaman, kung ikukumpara sa matinding sakit, ang matinding galit ng kanyang espiritu ay halos naging sanhi ng pagkawala ni Yunleng sa kanyang pangangatuwiran. Sa harap ng halos 1,000 Mystic Cloud Sect na disipulo sa Mystic Cloud Sect, talagang muntik na niyang mawala ang buhay niyang ito sa isang binata na wala pang 20 taong gulang. Nawala na talaga ang mukha niya. Si Yunleng ay mabilis na naglabas ng ilang bote ng gamot sa pagpapagaling mula sa loob ng kanyang storage ring at inilapat ang lahat ng ito sa kanyang mga sugat. Naramdaman niya ang malamig na pakiramdam na unti-unting kumalat sa paligid ng kanyang mga sugat. Noon lamang naramdaman ni Yunleng na ang sakit ay hamupa at naging medyo nakapapawing pagod. Sa masasamang mata, tinitigan niya si Xiaoyan at huminga ng malalim bago nagsalita sa mabangis na paraan. Xiaoyan, makakalimutan mong iwanan ang Mystic Cloud Sect sa isang piraso ngayon. Walang pakialam na sinulyapan ni Xiaoyan si Yunleng na ang ulo ay puno ng sariwang dugo. Nakaramdam siya ng kaunting awa sa kanyang puso. Pagkatapos magpakita ng D-Class Dao Technique, nauwi lang siya na naging sanhi ng bahagyang mas malubhang pinsala kay Yunleng. Noong una, naisip ni Xiaoyan na maaari niyang direktang gamitin ang pinuno para tapusin ang matandang ito. Ang Dao Technique na ginamit ni Xiaoyan ngayon ay dapat na D-Class Dao Technique, hindi ba? Sa malaking puno, pinaikit ni Jie Xingtian ang kanyang mga mata at tinitigan si Yunleng, na ang mukha ay puno ng sariwang dugo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Xiaoyan habang mahinang bumubulong. Nagawa niyang saktan si Yunleng sa pamamagitan lang ng lakas ni Dadoshi.
Sa tingin ko, ang klase ng Dao Technique ay hindi magiging mas mababa kaysa sa D-class. Nakangiti at tumango si Fama habang nagsasalita sa gulat na boses. Talagang hindi inaasahan na itinatago niya ito. Sa pakikipaglaban niya kay Nolan Yanran kanina, hindi masyadong mahirap para sa kanya na manalo kahit hindi siya gumamit ng anumang pakulo. Napabuntong hininga si Jia Xingtian. Kumunat ang noo niya at sinabing, saan ba talaga nakakuha ang taong ito ng napakaraming bagay? Una, ito ay ang Heavenly Flame, pagkatapos ito ay isang klaseng alagang hayop ng dawang. Ngayon, ito ay isang D-class Dao Technique. Huwag mong sabihin sa akin na mayroong ilang malaking pangkat na hindi natin alam na sumusuporta sa kanya mula sa likuran. Umiling si Fa Maria. Sa totoo lang, naramdaman niya na sobrang kakaiba para kay Xiaoyan na makuha ang mga trump card na ito na ikinagulat nila. Sa pinakakaunti, tiyak na imposible para sa asosasyon ng alchemist na kumuha ng anumang Heavenly Flames o isang klaseng alagang hayop ng dawang, dahil sa lakas nito. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang angkan ng Xiao. Nang lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, kinutya ni Fama ang kanyang sarili at umiling. Sa kakayahan ng Xiao Clan, ang makapag-take out ng Zuan Class Dao Technique ay isang bagay na mahirap. Kung gusto nilang magkaroon ng D-Class Dao Technique, walang alinlangan na ito ay isang pantasya lamang. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nakakunot ang noo habang nagpapakawala ng buntong hininga. Sa impormasyon ng kanilang paksayon na kanilang kinokontrol, wala talaga silang channel ng impormasyon na maaaring makakuha ng eksaktong balita ng lokasyon ni Xiaoyan sa loob ng 3 taon na ito. Ang inutil na tao ng Xiao Clan ay tila biglang bumangon pagkatapos pumunta si Nolan Yanran upang kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Dahil ba ito sa stimulation ng ginawa ni Nolan Yanran na kanselahin ang engagement? Mapait na tumawa ang dalawa. Kung talagang ganito, maituturing bang nakagawa si Nolan Yanran ng isang bagay na pagsisisihan niya magpakailanman? Ang makapal, mabangis na puwersa sa kalangitan na ibinubuga mula sa katawan ni Yunleng ay agad na naramdaman ng mga alagad ng Mystic Cloud Sect sa ibaba. Mabilis silang nagharap sa isa't isa at hindi naglakas loob na lumikha ng kahit kay-titing na tunog upang maiwasang magdulot ng galit kay Yunleng, na handa nang sumabog. Ang gawang ito ni Xiaoyan ay talagang walang awa. Si Hai Badong, na nasa gilid ng takip ng enerhiya ay nagulat din sa pagliko ng mga pangyayari sa plaza, na naging dahilan ng pagtalikod niya. Nang makita niya ang nakakatakot na mukhang Yunleng na binugbog hanggang sa maputol ang kanyang ulo na may dugong umaagos sa buong lugar. Hindi niya maiwasang umiling at tahimik na tumawa. Old Hai, bilisan mo at basagin ang harang. Pinakamabuting huwag manatili dito ng matagal. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tiningnan ang direksyon kung saan naroon si Hai Badong at ibinuka ang kanyang bibig para bilisan siya. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Tumango si Hai Badong. Huminto siya sa pagsasabi ng anumang bagay na walang katuturan habang ibinaling niya ang kanyang ulo at nagsimulang magpakawala ng marahas na pagkawasak sa takip ng enerhiya. Gayunpaman, medyo malakas ang energy cover na iyon na ginawa ng halos 100 deacon ng Mystic Cloud Sect na sabay-sabay. Bagamat paulit-ulit na ibinubuga ang mga ripple ng enerhiya, sa huli ay hindi ito nabasag. Hai Badong, dahil hindi mo ibinibigay sa amin ang mukha ng Mystic Cloud Sect, itong matandang ito ay hindi na kailangang bigyan ka, na dating Ice Emperor, ng anumang mukha. Tinitigan ng mabangis na mukha ni Yunleng ang takip ng enerhiya na paulit-ulit na umiindayog habang siya ay sumisigaw ng galit na galit. Hindi pinansin ni Hai Badong ang sigaw ni Yunleng. Nagpatuloy siya sa pagpapakawala ng ligaw at malalakas na pag-atake sa takip ng enerhiya. Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa yugtong ito, anumang bagay ay kailangang talakayin sa ibang araw. Talagang hindi siya naniniwala na ang Mystic Cloud Sect ay may katapangan na talagang gawin ang anumang bagay sa Primer Clan. Pagkatapos ng lahat, ang isang baliw, mapaghiganti na si Dao Wang ay sapat na upang maging sanhi ng takot sa sinuman. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao ng mahigpit. Ang orihinal na galit na si Yunleng, gayunpaman, ay biglang tumahimik. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sa malamig na tono, malakas niyang inutusan ang lahat ng halos 1,000 alagad ng Mystic Cloud Sect na naruroon.
Lahat ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay makinig. Bumuo ng covering sun cloud formation. Talagang nagpasya ang lalaking ito na gamitin ang mahusay na porma sayon ng Mystic Cloud Sect. Mukhang si Xiaoyan talaga ang naging dahilan ng pagkabaliw niya. Nagulat si Guhi nang marinig ang sigaw ni Yunleng. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay habang umiiling at mahinang magsalita. Nang marinig nila ang malamig na utos na umalangaw-ngaw sa buong square, hindi mabilang na mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ang nagulat. Saglit silang nag-alinlangan bago tumugon ng nagkakaisang sigaw. Sa wakas, ipinikit nila ang kanilang mga mata at ang mga sinulid ng puting kulay na enerhiya ay nagsimulang tumulo mula sa mga ulo ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect makalipas ang ilang sandali. Ang walang tigil na dami ng puting kulay na fog ay dahan-daang tumaas sa hangin. Sa wakas, halos sakop na nito ang buong kalangitan. Sa isang sulyap, tila ang isa ay nasa dagat ng mga ulap habang si Yunleng ay tila nasa gitna ng lahat. Lahat ng matatanda, suportahan ako. Muli ay nagpakawala ng malamig na sigaw si Yunleng habang pinagmamasdan niya ang enerhiya ng fog na nakapaligid sa kanya. Ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha ay nabuo na sa mga madugong langib, na tila nakakatakot. Kasunod ng sigaw ni Yunleng, ang 10+ puting nakadamit na matatanda sa entablado ng bato ay agad na tumayo sa maayos na paraan. Tumalon pasulong ang kanilang mga katawan at mabilis na nagkahiwalay. Pagkatapos nito, binaril nila ang ilan sa mga matataas na puno na nakapalibot sa plaza. Ang mga tatak na nabuo ng kanilang mga kamay ay magkapareho. Habang nagbabago ang kanilang mga handsil, ang dagat ng mga ulap na kumalat sa kalangitan ay nagsimulang mag-iba bigla. Sa gitna ng dagat ng mga ulap, ang enerhiya ng ulap ay nagsimulang mabilis na mag-ipon. Makalipas ang ilang sandali, ito ay talagang tumigas sa isang puting kulay na energy spiraling sphere sa paligid ng 10 talampakan ang lapad sa harap ng Yunleng. Dahan-daang itinaas ni Yunleng ang kanyang kamay na bato at kinokontrol ang puting kulay na umiikot na globo mula sa malayo. Isang kasamaan ang bumungad sa mga mata ni Yunleng. Sa isang alon ng kanyang mga manggas, ang umiikot na globo na iyon, na kumukuha ng enerhiya mula sa lahat ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect, ay bumaril patungo sa kalangitan kung saan naroon si Xiaoyan sa sobrang nakakatakot na bilis. Ang puting kulay na spiraling sphere ay may sobrang nakakatakot na bilis. Sa anumang espasyong madaanan nito, isang mahabang vacuum ang lumitaw. Sa lugar na iyon, maging ang hangin ay pinahirapan ng napakalaking enerhiya hanggang sa ito ay naging kawalan. Xiaoyan, mag-ingat ka. Sa sandaling nabuo ang porma sayon, may naramdaman si Hai Bagong. Kaya naman dali-dali siyang sumigaw nang makita niya ang bola ng enerhiya na bumaril patungo kay Xiaoyan. Ang enerhiyang nasa loob ng energy ball na iyon ay malamang na imposible para kay Xiaoyan bilang isang dadoshi na makatiis. Huli na. Sa bilis niya, hindi niya ito maiiwasan. Hahaha. Tumawa ng malakas si Yunleng. Bigla niyang ikanaway ang kanyang kamay at umilo ang umiikot na bola at dumating sa harap ni Xiaoyan, na ang mukha ay nagbago ng husto. Nagdala ito ng nakakatakot na puwersa habang marahas itong hamampas. Pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang napakalaking energy ball na pumutok ng paputok patungo sa kanya. Sa wakas ay nagsimulang lumitaw ang ilang gulat sa puso ni Xiaoyan. Ang ganitong uri ng enerhiya ay tila higit na lumampas sa enerhiya na maaaring ilabas ng isang ordinaryong dawang. Gayunpaman, ang bilis ng pag-atake nito ay isang bagay din na hindi nagpapahintulot sa isa na makatakas. Matiim na tumitig ang mga mata ni Xiaoyan sa energy ball na unti-unting lumalapit. Magpupugot na sana si Xiaoyan at itataya ang kanyang buhay para labanan ito nang biglang sumili ang 7 kulay na anino sa gilid ng kanyang mga mata. Isang malaking anino ang nahulog mula sa langit. Ang hindi mapapantayang malaking katawan ng Heaven Swallowing Python ay kumislap pababa. Ikanaway nito ang napakalaking buntot nito at ang katawan nito ay lumutang paitaas, ligtas na pinoprotektahan si Xiaoyan sa loob nito. Bang! Isang nakakabinging tunog na parang isang kulog ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Umalangaw-ngaw din ang matinis na pagsirit ng ahas. Battle Through the Heavens. Kabanata 350. Ang paglabas ng isang mahiwagang dawhwang.
Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga balisang titig, ang pagbagsak ng enerhiya ay nagsimulang dahan-daang kumalat, na nagpapakita ng seven-colored heaven swallowing python na nataman. Ang kasalukuyang heaven swallowing python ay medyo malungkot na hitsura. Mahigit sa kalahati ng orihinal nitong magandang makinis na 7 kulay na kaliskis ng ahas ay nagkahiwalay sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake kanina. Ang matingkad na pulang sariwang dugo ay tumagos mula sa mga bitek na kaliskis ng ahas at nagbuga ng tumutulo na tunog nang magsimulang bumagsak ang mga ito na parang mahinang ambon. Bahagyang gumalaw ang malaking katawan nito, pinakawalan ang hindi nasaktan na Xiaoyan sa loob nito. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang ningning sa mga mata ng ahas na naging mas mahina. Parang medyo mainit ang sariwang dugong tumulo sa kanyang mukha. Hiss! Ang heaven swallowing python ay pamitik ang dila nito patungo kay Xiaoyan. Ang mga snake eyes nito ay nagtataglay ng labis na malatao na pag-aalala. Sa kasalukuyan, ang heaven swallowing python ay na-promote na sa isang rank 5 magical beast at nagtataglay na ng talino na hindi mas mababa kaysa sa mga tao. Kung hindi ito pinipigilan ng espiritual na lakas ni Reyna Medusa, malamang na nakakapagsalita na ito ng wika ng tao. Mula nang ipanganak ang heaven swallowing python, ang unang taong nakita nito ay si Xiaoyan. Pagkatapos noon, ito ay namumuhay ng maayos kasama si Xiaoyan. Bagamat isa itong halimaw, nakabuo na ito ng parang pagkakamag-anak kay Xiaoyan. Mariing itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Pinagmasdan niya ang heaven swallowing python. Karamihan sa mga kaliskis sa katawan nito ay basag. Bumangon sa loob niya ang matinding galit na muntik nang maghugas ng kanyang pangangatuwiran, lalo na matapos makita ang malatao na pag-aalala sa mga mata ng heaven swallowing python. Gayunpaman, maswerte na ang kanyang pangangatwiran ay pinigilan ang kanyang galit. Sinulyapan ni Xiaoyan si Yunleng sa ibaba sa madilim at malamig na paraan. Pagkatapos nito, dali-dali siyang naglabas ng bote ng healing medicine mula sa kanyang storage ring at binasag ang mga ito sa katawan ng heaven swallowing python. Nang mabasag ang mga bote sa mga timangan na iyon, bigla itong nabasag. Isang mainit na likidong nakapagpapagaling ang Dam Aloy sa mga sugat, na tumutulong na maibsan ang sakit ng heaven swallowing python. Napakaswerteng tao. Huling beses na iniligtas ka ng halimaw na ito, ngunit paano naman sa pagkakataong ito? Malamig na tumawa si Yunleng habang pinagmamasdan ang heaven swallowing python na nagkaroon ng medyo malubhang pinsala. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang napakalaking energy spiraling sphere na muling nagsama-sama sa loob ng dagat ng mga ulap. Ang enerhiya sa ibabaw ng globo ay tumalsik at isang nakakatakot na puwersa ang bumasag sa nakapaligid na hangin hanggang sa walang natira. Pumunta ka sa impyerno. Isang ganid na anyo ang bumungad sa mukha ni Yunleng. Biglang tumulak pasulong ang kanyang mga kamay at isang napakalaking bola ng enerhiya ang muling nagdala ng tunog ng compressed wind, isang huni na tunog na maririnig mula sa abot tanaw, na pumutok ng paputok patungo kay Xiaoyan. Matiim na tinitigan ni Xiaoyan ang energy ball na lumalawak sa kanyang mga mata. Mariin niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at buong lakas niyang hinawakan ang heavy Zuan ruler. Ang Daoqi sa kanyang katawan ay pinaikot din ng ligaw. Hihihi. Yunleng, sa iyong katayuan bilang First Elder ng Misty Cloud Sect, talagang gumamit ka ng napakasamang pag-atake laban sa isang nakababatang henerasyon. Talagang napakawalan GM mo. Habang ang bola ng enerhiya ay malapit ng bumaril patungo kay Xiaoyan, sa wakas ay umalangaw-ngaw ang malamig na tawa ni Hai Badong. 10,000 Ice Flower Mirror. Habang umaalingaw-ngaw ang isang sigaw, isang malaking salamin ng yelo na bumabalot sa 10 talampakan ng espasyo ay biglang lumawak sa harap ni Xiaoyan. Hindi mabilang na maliliit na eroplano ang nakatikip sa ibabaw ng salamin, sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ay tila isang salamin na nabuo mula sa sikat ng araw. Bang! Malakas na bumangga ang bola ng enerhiya sa salamin ng yelo. Ang walang katulad na malaking enerhiya ay agad na nakakalat sa hindi mabilang na maliliit na eroplano. Matapos mawala ang bola ng enerhiya, nagkaroon ng kaunting pinsala ang nagyayelong salamin, ngunit napanatili ito hanggang sa mawala ang enerhiya ng ulap na tumatagos sa paligid.
Noon lang lumitaw ang isang crack sound at ang salamin ay nabasag sa dahan-daang pagbagsak ng mga kristal na yelo na pumuno sa kalangitan. Hoy, ayos ka lang ba? Isang figure ng tao ang kumislap at lumitaw si Haibadong sa harap ni Xiaoyan. Nakatalikod ang dating kay Xiaoyan habang nagtatanong. Ayos lang ako. Umiling si Xiaoyan, hinawakan ng mahigpit ang ruler at mahinang nagsalita. Magiging mahirap sa pagkakataong ito. Talagang hindi inaasahan na ang taong ito ay galit na talagang pinakawalan niya ang covering sun cloud formation. Ito ang pinakamalaking porma sayon ng Mystic Cloud Sect na kadalasang ginagamit upang protektahan ang sekta. Ang presyo para ma-activate ito ay hindi maliit. Maraming taon na ang nakalipas, nakatulong ito sa Mystic Cloud Sect na madaig ang hindi kilalang bilang ng mga kahirapan. Ang tingin ni Haibadong ay dahan-daang tumawid sa dagat ng mga ulap sa ibaba. Mapait siyang ngumiti at sinabing, hanggat may natitirang enerhiya sa mga disipulo ng Mystic Cloud Sect, ito ay katumbas ng pakikipaglaban natin sa halos 1,000 Mystic Cloud Sect na disipulo. Kahit na ang isang dawwang ay hindi kayang pilitin ang buong kapangyarihan nito. Kumunat ang noo ni Xiaoyan nang marinig niya ito bago nagsalita sa malalim at malambot na boses. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Inangat ni Haibadong ang kanyang ulo at tiningnan ang takip ng enerhiya na bumabalot sa parisukat. Ang sabi niya, maliban na lang kung masisira natin ang bagay na ito. Hanggat masira ito, dapat kong maialis ka sa lugar na ito. Gayunpaman, kailangan kitang protektahan ngayon at hindi ko mahati ang atensyon ko para gawin ito. Nang magsalita siya hanggang sa puntong ito, sinulyapan niya ang napakalaking Heaven Swallowing Python sa likod ni Xiaoyan at sinabing, ang energy wall na iyon ay nilikha ng mahigit 100 Mystic Cloud Sect Deacons. Sa lakas ng klase nitong dawang, malamang na magtatagal bago ito masira. Gayunpaman, ang bagay na kulang sa atin ngayon ay ang panahon. Ang Heaven Swallowing Python at ako ay pupunta at susubukan. Old Hai, tulungan mo kaming ipagtanggol laban sa mga pag-atake ng mga taong iyon. Nag-isip sandali si Xiaoyan, gumawa ng mabilis na desisyon bago siya sumagot. Sa kasalukuyan, wala silang dagdag na oras para sa kanila na gumastos. Magagawa lang natin sa ganitong paraan. Ang covering sun cloud formation ni Yunleng ay kakayanin lamang ng isang malakas na tao ng dawang class. Mapalad na wala si Yun. Kung hindi, kung ginamit niya ang kanyang lakas ng dawang para pangasiwaan ang malaking formation na ito, kahit isang malakas na tao sa klase ng Daozang ay matatakot sa kanya. Bagamat alam niyang napakahirap para kay Xiaoyan na basagin ang energy barrier dahil sa lakas ng huli, wala nang ibang solusyon si Haibadong matapos maabot ang sitwasyong ito. Kung hindi nila mababasag ang takip ng enerhiya, mapipilitan lamang silang makipaglaban sa halos 1,000 Mystic Cloud Sect na disipulo. Hindi isang mahirap na bagay para sa isang malakas na tao ng klase ng dawang na labanan ang 1,000 tao ng mag-isa. Sa kasamaang palad, sa pagsasama-sama ng covering sun cloud formation at ang kanilang pagkakaisa na inayos ng mahigit 1 dekada o kahit ilang dekada, ang lakas ng halos 1,000 Mystic Cloud Sect na disipulong ito ay tila nakapatong kay Yunleng na nasa gitna ng formation. Sa harap ng ganitong uri ng espesyal na paraan ng pakikipaglaban, kahit ang Haibadong ay nakahanap lamang ng masisilungan upang maiwasan ito. Haibadong, dahil hindi ka nagsisisi, huwag mong sisihin ang matanda kung hindi isinasaalang-alang ang dati nating pagkakaibigan. Malamig na pinagmamasdan ni Yunleng si Haibadong sa kalangitan. Malayo siya sa pagiging malabo. Muli, isang bola ng ulap ang ipinatawag mula sa dagat ng mga ulap. Sa pagkakataong ito, tila doble ang laki ng bola kaysa sa mga nauna. Isang kaseryosohan ang lumitaw sa mukha ni Haibadong habang pinagmamasdan niya ang malaking bola ng enerhiya na hindi bababa sa 40 hanggang 50 talampakan ang laki. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kanyang mga kamay at hindi mabilang na maliliit na kristal ng yelo ang dahan-dahang lumitaw sa hangin sa paligid niya. Mukhang naging malaki na ang isyu. Habang pinagmamasdan niya ang dalawang partido na magsisimula na ng tunay na malaking laban, bumantong hininga si Jie Xingtian at umiling. Para sa isang Mo Cheng lang,
Handa silang makipaglaban sa isang dawwang at isang taong may nakakatakot na potensyal, na magiging isang malakas na tao sa hinaharap, sa ganoong sukat. Sulit ba ito? Hindi dahil kay Mo Cheng. Siya, bilang isang panlabas na deacon ay walang ganoong kahusay na kakayahan. Umiling si Fama at tumawa ng mapait. Gusto ng Misty Cloud Sect na magkaroon ng reputasyon. Gayunpaman, ang gulo na idinulot sa bagay na ito ay talagang medyo samobra. Ang naunang pag-atake ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagkawala ng mukha ni Yunleng. Kaya naman, ginawa niya ang malaking porma sayon upang ipagtanggol ang sekta. Kung pag-uusapan natin ito, mayroon siyang makasariling motibo. Napabuntong hininga si Jia Xingtian at mapait na tumawa. Sa pag-unlad ng mga bagay hanggang sa lawak na ito, imposibleng mapayapang malutas ang usapin kahit sino pa man ang humakbang upang maging tagapamagitan. Bang! Ang mabigat na pinuno ay nagdala ng isang mabangis na puwersa habang ito ay marahas na hamampes sa takip ng enerhiya. Gayunpaman, nagresulta lamang ito sa isang maliit na alon. Maliban dito, wala itong kahit katiting na epekto. Madilim at solemne ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang matatag at hindi matitinag na energy barrier. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan ang pag-atake ng Heaven Swallowing Python. Ang mga alon ng ripples na kumalat ay may ilang momentum. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nito at pagsira sa hadlang ng enerhiya. Bastos. Lumingon si Xiaoyan at pinagmasdan ang matalim na puwersa na ibinubuga mula sa labanan sa pagitan ng Hai Badong at Yunleng habang mahina at marahas na pinagalitan. Hindi ako naniniwala na hindi ko masisira itong kalokohang bagay mo. Ang paghinga ni Xiaoyan ay unti-unting naging matindi. Naging pula ang kanyang mga mata. Habang mahigpit niyang hawak ang mabigat na tagapamahala, mabilis na lumundag si Dao Qi. Nagpakawala siya ng malakas na sigaw habang marahas niyang binasag ito sa walang katulad na malakas na takip ng enerhiya. Bang! Kasunod ng pagindayog ng mabigat na pinuno ni Xiaoyan, isang napakalakas na tunog ang biglang lumitaw sa plaza. Hindi mabilang na mga tao ang nagangat ng kanilang mga ulo at nanood habang ang mga crack na linya ay agad na kumalat sa takip ng enerhiya habang ang mga mukha ay ganap na natulala. Matapos ang kanilang pagkabigla ay nagpatuloy sa isang iglap, agad silang lumingon sa katulad na natulala na si Xiaoyan na may hawak na itim na ruler. Ang takip ng enerhiya na ito na kahit isang dawang ay mangangailangan ng mahabang panahon upang masira ay talagang nasira ng isang random na indayog ng kanyang pinuno. Imposible. Sa loob ng dagat ng mga ulap, natigilan din si Yunleng habang pinagmamasdan niya ang energy barrier na natatakpan ng mga crack lines. Kaagad, sumigaw siya sa naguguluhan at galit na galit. Hahaha. Talagang hindi inaasahan na ang Misty Cloud Sect na ang pangalan ay yumanig sa buong Jiama Empire ay talagang ganito kawalan Jia. Halos 1,000 miyembro ng sekta ang talagang nagsanib kamay para harapin ang isang binata na wala pang 20. Talagang ikinahihiya mo ang mukha na ipinaglaban ni Yun Botian para makuha ang Misty Cloud Sect sa kontinente noon. Tulad ng lahat ng tao sa buong plaza ay mapurol, isang medyo namamaos na tawa ang biglang umalangaw mula sa langit. Sino ka? Naglakas loob ka talagang insultuhan ang isang hinalinhan ng Misty Cloud Sect natin. Isang taong marunong lang magtago sa paligid. Kung may kakayahan ka, humarap ka sa matandang akin. Nagbago ang mukha ni Yunleng nang iangat niya ang kanyang ulo at sumigaw ng mahigpit. Hahaha. Kung gusto mong ibunyag ko ang aking sarili, ihahayag ko ang aking sarili. Maaaring ang ibang tao ay natatakot sa iyong Misty Cloud Sect, ngunit hindi ako natatakot kahit kaunti. Isang malakas na tawa na naman ang narinig. Sa pagbagsak ng tawa, ang energy barrier na malapit ng gumuho ay sa wakas ay naging mga basag na piraso ng enerhiya na tumagos sa hangin pagkatapos ng putok, bago dahan-daang nawala. Grog. Sa pagkabasag ng energy barrier, ang mga mukha ng halos 100 mga deacon ng Misty Cloud Sect sa nakapalibot na mga puno ay biglang namutla. Kaagad, tumalsik ang mga subo ng sariwang dugo. Hindi pinansin ni Yunleng ang mga deacon na samuka ng dugo. Inangat niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang bakanteng espasyo. Sa isang tiyak na sandali, ang hangin sa lugar na iyon ay biglang nagsimulang tumulo.
Isang itim na anino ang dahan-daang lumitaw pagkaraan ng ilang sandali. Ilang sandali pa, isang figure ng tao na nakasuot ng itim na roba ay lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ng wala saan. Nang lumitaw ang itim na figure, biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Hai Badong, Jie Xingtian, Fama, Yunleng at iba pa sa plaza. Ito ay isa pang malakas na dawhang. Dahan-daang lumanghap si Jie Xingtian ng malamig na hangin. Bakas sa boses niya ang pagkabigla na hindi maitago. Mukhang siya ang reinforcement ni Xiaoyan. Talagang may napakalaking lakas sa likod ng taong ito. Ang ekspresyon ni Fama ay hindi pangkaraniwang seryoso habang siya ay bamulong. Sa pagkakataong ito, ang Misty Cloud Sect ay talagang malas.